Kamusta pong muli mga kababayan? Sana po nasa maayos po kayong kalagayan. Si Kamanong po inyong lingkod ay nagbabalik po at tayo po magsama-sama magkomentuhan dito po sa Tambayan Makabayan. Magumpisa na po tayo. Komentuhan po natin ito pong interview na ni Trililing, tinatawag pong Trililing. Meron pang pambansang sundalong kanin at tinatawag din pong di umano na pambansang asong ulol ng Pilipinas daw, mga kababayan. Ito po. At kung paano rin po natuklasan ng ating kababayan ang kanya pong panlilinlang ng napakatagal ng panahon. Ito po ay napakatagal ng panlilinlang o panluluko di umano ng taong ito. At ito po ang tanong interview ni Karen Davila. Umpisa na po natin. Hindi takot ang tatay mamatay. Bakit pinag-iinitan na ang vice-presidente? Tinan mo yung ninanakaw sa gobyernong to. Tinan mo sina Zaldico et al. You know, if you look at the flood control corruption, right? Bakit ito mas matindi pa yun? Okay, ito naman sagot ko ron. We're talking about billions of pesos dito. Hindi to chump change. Ngayon, how much ang hold nila kay Senator Bong Revilla? Oh yeah, 300 no? It's 90 million. 90 million, oo. So kumaga, yung sinasabi nilang flood control, ganito, that's the totality of everyone. Pero ito, just one politician. Then, yung involvement niya sa illegal drugs, ang kwango naman dito, it's we will let the evidence convince the moderate Duterte supporters to turn their support away from the Dutertes. Yung mga hardcore, mahirap na yun eh. In time na lang siguro, so many decades down the road. Pero ito, yung may moderate siya, yun lang yung kailangan ma-convince. Her numbers would go down siguro probably with the mid-20s. Bakit pinag-iinitan na ang vice-presidente? Tinan mo yung ninanakaw sa gobyernong to. Wala pong pakialam ang sundalong kanin di umano sa napakalaking massive sindikatong korupsyon sa panahon ngayon. Ang layunin lang naman po ng taong ito ay mapabagsak ang mga Duterte. Hindi po ba? At ito po kasi ay kasama rin sa sindikato di umano. Hindi po ba? At ito naman po ang pahayag ng ating kababayan sa mga sinasabi pong bilyon-bilyon daw po at sinasabing mga pulburon money pa. Ayon po rito sa bangko, mga kababayan, ng BPI, ayon po dito sa ating kababayan, ito po ang kanyang pahayag kung paano ko kasinungaling si Trillanes. Na po, magkaalamanan na! Kinumpirma ng Bank of the Philippine Islands o BPI na ang mga papeles na hawak ni Trillanes ay hindi totoo at hindi alam ng bangko kung saan ito nanggaling. Paano ba yan, Trililing? Timbog ka na naman sa kasinungalingan mo. Akala mo sasakyan ng bangko ang kabaliwan mo? Bistado kang baliw ka. Kinumpirma ng Bank of the Philippine Islands. Yan mga kababayan, bangko na raw po ang nagkumpirma na lahat po ng hawak ng dokumento ni Trillanes ay kinundi na. Mga kababayan, hindi po totoo ang mga dokumento na galing sa bangko. Mga kababayan, lalo-lalo po ang mga kanyang ibinibintang sa pamilya Duterte. Pero yan po ang ini-impeach nila. Kasama po sa impeachment nila yan. Kasama pa yung isang nakakulong na sila rin po ang labas-pasok sa kulungan ng nakakulong na si Madriaga. Kasama pa yung mahilig sa saging na saba. At sila ang kumakausap. Nakita nyo po, talaga pong, yun nga po yung sinasabi ng Vice President ng pamilya Duterte. Ang ginagawa po sa kanila ay demolition job. Puro black propaganda. Dahil po sa dami po ng ginawa at napakarami pong achievement ang nagawa ng pamilya Duterte at napakarami rin pong binangga ni dating Pangulong Duterte. Napakarami niya pong binangga na malalaking mga oligarkiya na siningil niya. Siningil niya ang mga pagkakautang nito sa gobyerno. Bilyon-bilyon. Kaya nga po ngayon pinagkakaisahan sila dahil nakabalik na po sila. Kaya nga po hirap na naman ang taong bayan ngayon. Lalong-lalo po, meron pa silang nagagamit na aso. Ginagamit po ang pambansang asong ulol di umano para po sa demolition job. Sa demolition job sa mga Duterte. At gamit na gamit po ang mga black propaganda di umano ng malalaking mainstream media yata. Yan po mga kababayan, ang interview po
ni Karen Davila sa tinatawag po na may trililing daw. At tinatawag din po sundalong kanin daw. At lalong-lalo ang bansag daw na pambansang asong ulol ng Pilipinas. Dahil nga po may issue rin ito ng maleta. Dolyares pa. ICC. Hindi po ba? Hintayin na lang po natin ang tamang panahon sa asong ulol na ito. Di umano. Mabilis lang naman po ang panahon. Hindi po ba? Maraming salamat po mga kabayan sa nagusto po natin tambayan mga kabayan sa YouTube at TikTok at ganoon din po sa ating mga subscribers at sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe at patuloy na nagsusubscribe. Mabuhay po kayo. Shoutout po sa inyong lahat. Thank you po. At thank you rin po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Shoutout po kay Eric Hersio ng Canada, kay Baby Roman at Ate Isa ng Cagayan, Jem Aris sa United Arab Emirates, si Annie Jo, Tatay Nick ng Toronto, Canada, si Mila Yi, Felipe Siapno ng Texas, USA, Rolando Guerrero, Jesus Valdepena, Rolando Timbol ng Alberta, Canada, si Ma'am LB at Sir Manny ng North Miami, Florida, USA. Thank you po sa inyo mga kabayan. Ingat-ingat po kayo sa inyong pumapagawa at shoutout po sa inyong lahat at God bless po sa inyo at sa atin lahat. Tis-tis lang po muna tayo mga kabayan at dasal-dasal po. Bye-bye!